sambahin ang iyong dakilang pangalan. Thank you so much, Jesus. Praise you, and I bless you, I glorify and honor you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, at ang mga raised and families. Nandyan pa rin sila sa Doha at sa lahat po na na-forward at nagpa-participate sa pag-aaral na ito. Welcome po. I pray na tinatapos po ng lahat ang pag-aaral. Sayang po ang panahon. Papurihan at maparangalan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Good morning, Sister Tess UC, Sister Evelyn Oblea. Ayan, salamat po sa inyo na nandyan. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli na magkasama-sama sa pag-aaral. Salamat po. Binibigay nyo kami ng panibagong lakas aming paggising. Salamat po sa lalo na sa inspirasyon ng Banal na Espiritu upang mga bagay na pinag-aaralan namin ay aming maintindihan at aming maisapamuhay. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pagkakalob niyo sa amin ng inyong salita at ang salitang ito ay nagkatawang tao sa aming Panginoong Kristo. Purihin ka, luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito pong aming samudalangin. Amen. Amen. Ayan po. So, purihin po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayan, Sister Madonna Licop Cruz, andyan din. Kaya po, napakaganda ng topic natin last week. Ang sinasabi po sa atin, yung huli nating pinag-usapan, that was October 30 ng Thursday, kung kulang ng karunungan, ang sino man ay humingi siya sa Diyos. Sapagkat yun po ang talagang kailangan natin. We need wisdom. Paano ba susunod? Paano ba isasakatuparan ang mga bagay na sinasabi ng Diyos? Kaya nga, ang isa pa rin dapat nating gawin ay ialay natin ang ating sarili bilang buhay na handog sa ating Panginoong Kristo. We have to offer our lives para sa ganun mas mabilis ang transformation natin. Kasi we are willing na magpaturo sa Panginoon at kung anong mga bagay na tinuturo niya, gusto natin ito'y aming at mailagay na sa ating puso at maisakatuparan na. Kaya yan ay importante para sa atin. Ayan, good morning din, Sister Novi Zaratan. Ayan. So ngayong umagang ito, ang pag-aaralan natin ay yung paggabay. Sinong hahanapin mo pag nangangailangan ka ng paggabay? Kaya nga, ang title po ng atin, Look for. Sinong hinahanap mo? Kailangan po, meron. Kasi kailangan natin ito. Simple lang po ang sinasabi ng salita ng Diyos. John chapter 16, verse 13. Sa Gospel of John, 6 na kabanata, talatang 13. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. John chapter 16, verse 13. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig. At ipapahayag ang mga bagay na darating. So, meron po tayong hahanapin talaga. We need the power of the Holy Spirit. Kaya nga sinabi na sa atin, nun pong itinuturo ng Panginoong Hesukristo ito, siya ay nung bago pa siya mamatay. Kaya sinasabi na niya na, kasi sabi nga niya dun sa verse 12, John chapter 16, verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. So, alam ng Panginoon kung ano ang kakayanan ng tao. At sa panahong iyon, ay ipinapahayag niya ang patungkol sa kanyang kamatayan. Kaya nga, ang mga alagad ay nagugulumihanan. Ika nga, nalulungkot kung ganun ang mangyayari. Sinasabi na niya sa kanila, para bagang ayaw pa nilang tanggapin yun. Subalit,
Kaya nga sabi niya, marami pa akong sasabihin pero hindi nyo pa kayang unawain. Ngayon, heto, mauunawaan natin ang mga sinasabi ng Diyos at may sa katuparan natin dahil sa banal na Espiritu. He is so important sa ating buhay. Kasi, minsan lang tayo ma-born again, di ba? Pag tayo nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, that's one time. Minsan yon. So, na tinanggap natin ng Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kaya nga humingi tayo ng kapatawaran. We ask for forgiveness of all of our sins. Gusto natin tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng ating buhay. At sino ang magpapasok sa atin? Sino ang maggagabay sa atin? That is the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, who will always be with us. Kaya nga, nung mga naunang pagtuturo natin, nabanggit ko na, nasabi ko na maninirahan ang banal na Espiritu sa atin at tayo ang templo ng banal na Espiritu. Kaya, importante na siya ang hahanapin natin. We have to look for the Holy Spirit. We have to ask. Kasi ipapaalala ng banal na Espiritu, yun po ang sinabi dito. Sabi niya, siya ang Espiritu ng katotohanan. He is the Spirit of truth. Nagsasalita siya ng totoo, hindi siya magsisinungaling. Tutulungan niya, sabi niya. So, kailangan natin ng tulong upang maunawaan ninyo. Kailangan nating maunawaan. We need help and we need to be taught. Kailangan maturuan tayo. Sabi niya, ang buong katotohanan, yung buo, ayaw ng Panginoon na konti-konti lang alam natin. Gusto nga niya maunawaan natin para hindi tayo mahihirapang sumunod. Baka kung minsan sumusunod ka na dito tapos meron ka namang naging mali. Yung gano'n. Ayaw ng Panginoon niya. Gusto niya na iintindihan natin ng mabuti and step by step we can follow the Lord. Sabi niya, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Nagbabasa pa rin ako sa John chapter 16 verse 13. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pati na yung mga bagay na darating, ipapaunawa sa atin. Alam niyo po, ang tao maraming kuro-kuro araw-araw. We have our own, lalo na ngayon sa SOCMED, ang tawag nila, social media. Masyado ang opinyon ng mga tao. Alam, totoo man yung sinasabing yun o hindi, masyadong maopinyon ng tao. Sasabihin niya ang opinyon niya. Dito ang pagkakaiba natin. Ang opinion natin can be sa atin na lang yun. And we can speak it out. Pwede nating sabihin. Pero sabihin natin yan sa banal na Espiritu. Pwede tayong magtanong sa banal na Espiritu. Pwede tayong sabihin sa Kanya kung anong nilalaman ng ating puso, ng ating kaisipan at damdamin. Hindi na natin kailangan isulat yan sa social media. Ang sabihin natin, yun, doon sa langit tayo dumudulog, ika nga. Doon tayo pumupunta. Kahit may tanong ka. Sinabi naman, we cannot keep quiet, di ba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na tayo ay hindi na magsasalita sa mga bagay ng mga issues kung ano. But we can still speak about that. Pwede rin natin sabihin yan. Pero, diretso tayo sa Panginoon. Diretso tayo sa Diyos. Diretso kung ano man ang nilalaman ng ating puso, kaisipan, damdamin, pwede nating express yan. Hindi naman tayo pwedeng magbulag-bulagan o magmaang-maangan sa mga bagay na nangyayari dito sa mundo. We have to speak it out. Pero ang ating pakikipag-usap, diretso sa Diyos. Hindi na natin kailangan sasabihin kahit kanino pa kung ano man ang ating opinion. Kasi pwede rin tayong magkamali sa ating mga opinion. Kasi hindi natin nakikita ang lahat ng bagay. Face value lang yung mga bagay na nasabi na gano'n. Yung nasa likod noon. Yung mga bagay na hindi nakikita ng tao. Yung mga bagay na hindi nila nalalaman. Ang dami-dami na nilang sinabi. Mali lahat ang sinabi nila sapagkat mali ang impormasyon na naipahayag. Kaya mali-mali na ang magiging bunga noon. Kaya nga, ang banal na Espiritu ay kailangan natin sapagkat hindi niya tayo dadalhin sa mali.
Lagi tayong dadalhin sa tama. Tamang pananaw, tamang damdamin, tama ang ating mga kuro-kuro. Itatama niya. Lalo na po ngayon, nako po, huwag na tayong makisali sa mga ginagawa ng mga pati mananampalataya. Marami na rin silang sinasabi, marami na kung ano-ano na ang sinasabi nila. We can all go to God in prayer. Kausapin natin ang Panginoon sa mga issues na yun. Lumapit tayo sa Panginoon sa mga bagay na yun. Kung minsan ang gusto ng tao ay puwersa ng dami ng mga taong dadalo, halimbawa, kung magrarally, kung anong gagawin nila. Pero alam nyo po, we can rally in heaven. Sa langit tayo pumunta. Sa court of heaven tayo pumunta. Hindi sa korte dito sa lupa. Dito sa lupa, puro panggulo ang gagawin ng kalaban. Puro confusion, puro salita, pero walang nagagawa. But when we speak to God in prayer, God can do mightily and powerfully. Diba kung naalala nyo? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kahit na isa lamang ang kanyang makita na mamamagitan between God and man, pakikinggan niya tayo. Pero sabi niya, I didn't find any. Kaya nga tayong mananampalataya, we have a divine role. Kaya, we should be led by the Holy Spirit of God. Yan ang importante sa atin, kahit sa anumang bagay. Alam naman natin ang nangyayari. Pero instead of adding, nagdadagdag ka sa mga kuro-kuro, salita. Alam niyo po, our words are very powerful. Kaya nga, gagamitin natin ang ating bibig sa tamang paraan by the power of the Holy Spirit. Kaya nga, sinasabi lagi ng Biblia, ang dila ay makasalanan, di ba? The tongue is very small, but it can create chaos. It can create ng mga kung ano-anong mga bagay dito sa lupa. Kaya nga, we use our tongue. Katulad nito, ginagamit ko po ang aking dila, ginagamit ko po ang aking tinig, ang aking bibig para ipahayag ang salita ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Imbes na tayo nagbibigay ng kuro-kuro dito sa lupa na hindi naman natin alam ang buong kwento, manalig tayo sa Diyos na may magagawa siya behind the scenes, yung hindi nakikita ng tao, and silently we pray for that and voice out kung ano man ang nais natin. Dito po sa lupa, talagang very rebellious na ang mga tao. Wala ng respeto ang mga tao. Marami ng mga bagay na nangyayari. Kaya nga, we are the light and we are the salt of this earth. Kaya nga ang sabi sa atin, tutulungan niya tayo upang maunawaan natin ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. So our best guide and to look for here dito sa lupa is the Holy Spirit. Siya ang magiging gabay natin. He will always show us the truth. Ye shall know the truth. Yun po ang sabi ng Biblia. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32, di ba? Ayan nga po, katotohanan ang kailangan natin. Hindi kuro-kuro. Hindi rin social media, hindi rin balita, hindi rin sa TV, hindi rin sa Facebook, hindi rin sa mga threads, kung ano. Dami-dami na ng iba't ibang mga paraan para magsalita ang tao. Pero it's all talk, ika nga. Salita lang. It has no bearing at all. But when we speak to God by the power of the Holy Spirit, God can help us. Yun ang the best. Diba? Anong sabi ng Panginoon dun sa John chapter 8 verse 32? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Who is the truth? The Lord Jesus Christ. And who is the one who guides us into all truth? The Holy Spirit. They will speak the truth. From the Father God to the Lord Jesus to the Holy Spirit, they will speak the truth. Yung katotohanan ang sasabihin nila. Kaya nga, we are guided, led, and we look for the Holy Spirit in everything that we do. Pag-guide tayo talaga sa Kanya. Dito sa lupa, marami ang mapanling lang, maraming gumagawa ng kwento.
Pero ang Diyos di siya gumagawa ng kwento, nagsasabi siya ng totoo. Yun ang ating gagawin. Kaya ngayon, ituloy po natin ating pag-aaral. Awit 27. Awit 27. Basahin po natin. Awit 27, verse 14. Awit 27, verse 14. Ito po ang susunod nating pag-aaralan. Ito. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ayun. Hallelujah. Ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ayun. In another words, yung sinabi ko ng explanation in John chapter 16 verse 13, ito sa Awit 27:14. Awit 27:14 ang binasa ko. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa Panginoon tayo magpatatag, wag dito sa mundo. This world is passing. Talaga, makikita natin ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Hallelujah! Kung minsan nasasabi mo, it's not getting better. Hindi nga, it will not get better. Sinasabi na yan ng scripture. Sinasabi na yan sa atin. It will not get better. Kaya nga ang sabi, basahin ko po sa English, sabi niya, Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Tama ba yung binasa ko? Awit 27:14. Sabi dito, sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Medyo may pagkakaiba po ang pagka-translate sa English. Yung translation ng English to Tagalog. Pero sabi dito, wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Sa Panginoon tayo umasa, hindi sa mga bagay dito sa lupa. When you have a question, ask God. Lumapit ka kagad kay Lord. Lord, ang sabi nila ganito. Pwede mo pong sabihin yan. Lord, ang sabi nila ganito. Ano po ba yung totoo? Kasi maraming mga tao, isang maliit na bagay, palalaki nila. Yung isang tudlik, gagawin nilang bundok. Kaya kung maniniwala tayo sa sinasabi ng mundong ito, nagiging kawalan sa atin yon bilang mananampalataya. We set the pace in truth. Tayo ang kailangang sinusunod ng sanlibutan. Hindi tayo ang sumusunod dito sa sanlibutan. We are not like everyone else. We are different. We belong to the kingdom of God. And the kingdom of God is within us. Nasa atin na. So, hindi tayo magpapadala ng ating damdamin. Kapag tayo napapadala ng damdamin, that is soulical. Tandaan po natin yan. Pag tayo ay nadadala sa mga bagay na ating nakikita, sa mga bagay na ating naririnig, sa anumang bagay na ating nababasa o napapanood, that is the soulical part, the soul and the body. But we have to look for the Spirit of God to tell us what is truth. Kasi we are now born again believers. Tayo ay mananampalatayang naipanganak na muli. Kaya ang sinusunod natin ay ang sinasabi ng banal na Espiritu at hindi ang mga bagay na nakikita natin dito. Kaya evaluate nyo po. Pag may mga bagay kayong narinig, pag may mga bagay kayong nabasa, may mga bagay kayong nakikita kung ano man. Tanungin nyo, kapag umaalsa kagad ang iyong damdamin dahil doon, galit na galit ka, yung gano'n. Teka lang. Before you proceed sa anumang bagay na iniisip mo, narinig mo, binasa mo, kung anumang mga bagay nito, you really have to ask the Lord right away. Kasi kapag napadadala ka ng damdamin, that is the soulical part. Yung pandama, the feelings, the will, yan. Binebend ng kalaban ng ating will, ang ating intelligence, para sumunod tayo sa agos ng mundong ito. We are not like that. Hindi tayo ganon. We are led of the Spirit of God and not led by this world and the ways of this world. Tatandaan po natin yun.
We have a divine guide. Makadiyos, tama, makatotohanan ang sinasabi ng Diyos sa atin. At hindi siya magsisinungaling sa atin. Yun ang ating maasahan. Kaya nga pag nagagalit ka over situation, na nababahala ka, that is the soulical and the body. It is not of the Spirit. The Holy Spirit is always calm. Ibig sabihin nito, mapayapa. C-A-L-M. Very calm. Hindi ka agad na-agitate, naguguluhan, natataranta. Hindi ganun ang banal na Espiritu. Hindi. We can always stay calm. Diba? Pwede. Sapagkat tayo, we set the pace. Tayong mananampalataya. As we are led of the Spirit of God, hindi tayo matataranta sa mga bagay dito sa mundong ito. Kapag ganyan ang ating nadadaman, natataranta ka, naguguluhan ka, nagagalit ka, kung anong mga bagay nito, stop! Stop ka muna. Pakalma ka muna sa Panginoon. Lord, ano ba ito? What is this situation? What is this? Paano ba ito gagawin? Paano ba ito ano ang right approach dito sa bagay na ito? We have to ask the Holy Spirit. Kasi lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, ang mga tao madamdamin. Ibig sabihin, we are being led by our emotions. Galit, sama ng loob, bitterness, mga salita, kung ano-ano na. We are not led like that. Hindi tayo ganun. Hindi. Kaya nga po, sinasabi na sa atin ng ating scripture, sinasabi na ng salita ng Diyos, sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. It is always the Lord and not based on this world. Ano pa? Isaiah 30 verse 18. Ito pong mga pinag-aaralan natin po, they are practical, they are everyday life, araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang tayo natututo ng theological way. Pero papaano mo maita-translate ang mga bagay na natututunan mo into daily life? Yun po ang pinag-aaralan natin. Okay, let's proceed. Isaiah 30 verse 18. Sa book of Isaiah, chapter 30 verse 18. Ito po. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ayun po. I just said it earlier, pero binasa ko sa scripture yung mga bagay na dinidiscuss ko sa inyo. Ano sabi niya? Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. So ito pong mga salitang ito, mga talatang ito, ay i-underline natin sa ating Biblia. Kasi nga, hindi ang mundo ang nag-feed sa atin. Explain ko po yan. Hindi ang mundo ang nag-feed sa atin kung paano yung feeling natin, paano yung iniisip natin, paano yun. Hindi po. Hindi ang mundong ito. We should not allow the world and the things of this world to influence us. It is always the Holy Spirit who will influence us in the way that we should go. Kakaiba po tayo. Sinasabi ko na po. Ngayon, kung makapagsalita ang mga tao, they're always judgmental. Nag-judge na sila kaagad. We are not the judge. Tatandaan po natin yun. Hindi tayo ang maghuhusga. Ang Diyos ang maghuhusga. Kaya nga, ang hinihintay sa atin ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Ito na nga. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Kaya nga, we are the light of this world. We are the salt of this earth. Iba tayo kung mag-isip. Hindi tayo nag-iisip katulad ng mundong ito. Kapag nai-influensyan tayo ng mga bagay na ating nakikita, nababasa, naririnig,
madiderail ang ating pananampalataya, ika nga. Ibig sabihin, kumbaga sa tren, nawala ka sa tawag doon, sa rail, na-discarrel ka, nawala ka. Maraming mga mananampalatayang nawawalang ganon. Because the world influences them. Hindi tayo. Tapos marami kang nababalita ang nagsusuicide sa ating panahon ngayon. Marami mga taong depressed because they do not know how to live. Hindi na nila alam paano mamuhay. Because nababagabag sila sa mga sinasabi ng mga tao sa kanila. Negatibo ang lagi nilang nakikita. Negatibo ang laging nilang naririnig. Kaya nga, nagiging negatibo rin ang kanilang pag-iisip at mga desisyon that leads them na nagiging dahilan kung bakit they will turn inward. Hanggang sa they think hindi na sila pwedeng mabuhay dito sa mundo. Very, very sad. Nakakalungkot. Kaya nga, we spread the word. We teach the word so that the word will be implanted in our hearts. And this is the way we live. Ganun tayo mamumuhay. The word that is planted in our hearts, that is how we will live day to day. That is how we will think moment by moment. That is how we will feel. It's supposed to be from the Spirit of God to our spirit, to our soul, and our body. Yes, in the soul, doon tayo nagdedesisyon. Kaya the soul is in between the spirit and the body. The body or the soul should be influenced by the Spirit of God to our spirit, not what the body will say. Kaya nga, makikita nyo po ang pagkakaibang yan, the way we live. Kaya kailangan tanungin natin ang ating sarili. Paano ba ako namumuhay? Ang mundo ba ang nag-iimpluwensya sa akin? O ang lahat ng aking kilos, gawa, pag-iisip, pagsasalita, lahat, we are guided by the Holy Spirit, the Word of God and the Holy Spirit. Very important po yun. Kaya nga, we cannot live without the Word and we cannot live without the Spirit. We will die spiritually. So ito po ay importante sa atin. This is how we live. Paano tayo namumuhay? Paano tayo mag-isip? Paano natin dadamhin ang mga bagay-bagay? Ngayon nga, think about it. Isipin nyo, who influences you the most? Sinong nag-i-influensya sa iyo? Ang salita ng Diyos ba? Ang banal na spirito? O ang mundong ito? Very sad. Napakalungkot kung ang nadadala tayo ng damdamin sa mundong ito. We stand for the truth. We pray for the truth. We release words of encouragement. We release words of inspiration. We release words of hope, not hopelessness. Amen po ba? Amen. Ano pa po? Kaya nga, dun sa mga talatang yon, makikita natin na ang buhay natin is being led or we look for the Holy Spirit. The Holy Spirit will guide us into all truth. Yun na nga. Maghintay tayo sa Panginoon. Alam niyo, ang isa pang bagay, ang style po ng dyablo, nagmamadali, minamadali ka agad. Minamadali ka agad para magkamali-mali ka. Pero hindi ganun ang mananampalataya. We seek the Lord. We wait on the Lord. Yun po ang tatandaan natin. Naghihintay tayo sa Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos, naghihintay tayo sa Kanyang itutugon, hindi tayo nagmamadali. Ang padalos-dalos na mga desisyon ay nakasisira ng ating magiging desisyon at future kapag tayo nagmadali. Hindi tayo nagmamadali. Sabi ng Panginoon, tutulungan niya tayo. Maghintay tayo sa Kanya. Diba? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall fly out, they shall rise up. Isaiah 40:31 yun. Quote ko na ng mabuti. Isaiah 40:31. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Yun po.
ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. So, hindi tayo naiimpluwensyahan sa mga bagay dito sa mundo. Kaya, dalawang bagay lang yan. Sino nag-iimpluwensya sa iyo? Ang Diyos, ang kanyang salita, ang banal na spirito, o ang mundong ito? Pakaintindihan po natin yun. Tanungin po natin ating sarili. But those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not become weary. They will walk and not faint. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na kayo po ang aming patnubay. Salamat, kayo po ang Espiritu ng katotohanan. Salamat, Lord, na sa aming buhay araw-araw may patnubay kami. May tumutulong sa amin upang ang aming espiritu ang nauuna at dina-download sa aming kaluluwa. And there we decide sa mga bagay na makatotohanan, totoo, at hindi mali-mali. At yun ang magiging gabay namin araw-araw. Yun ang aming susundin. Maraming salamat sa patuloy mong pangunguna sa amin. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay namin, Lord. In our spirit, yan ay laging may connection sa banal na spirito. At our soul is the dividing factor. Nandoon siya sa gitna. Whether he will go for what the Lord says or he will go with what the body says. Pero salamat, Lord, we can differentiate it. Mapagkukuro namin kung alin ang mga bagay na ito. Because we believe in you, we trust in you. We have the word para tulungan kami na makapag-decide sa aming buhay araw-araw sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Marami pong salamat, banal na Espiritu. Maraming salamat, ipinauunawa mo sa amin ang totoo upang sa ganon hindi kami matatangay ng sanlibutang ito. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan sa matamis na pangalan ng banal ng Panginoong Kristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Receive the truth. Tanggapin ang katotohanan galing sa banal na Espiritu. Siya ang maging patnubay, manguna sa lahat ng ating ginagawa. Sa akin, sa lahat. Tanggapin ang biyaya niya, tanggapin ang katotohanan, tanggapin ang nakapagbabago sa ating buhay. Tanggapin na tayo ilaw at asin ng sanlibutan at ating maranasan ang kabutihan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Tanggapin ang kagalingan, tanggapin ang kasaganaan galing sa Diyos sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyo na nandyan. Purihin ng Panginoon sa bawat buhay natin. Yes, thank you Jesus. Salamat po sa inyo. Nag-greet ko na po kayo. Si Brother Von Rondilla, ayan. Magandang umaga. Salamat po sa lahat. Purihin ng Panginoon. Yung iba po, nag-greet ko na. Salamat po sa inyo. Spread the word. Be empowered by the Spirit of God. Amen and amen. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye for now. Smile, Jesus loves you. Be inspired by the power of the Holy Spirit to live a righteous and holy life, led of the Spirit of God, looking forward for what God will do and not man. Amen. Amen. In Jesus' name.